Siya si Fang Xing, ang ika-10 dakilang magnanakaw ng Ghost Smoke Valley, ang ating pangunahing bida sa kwento. Dati niyang pinaniwalaan na mananatili siyang magnanakaw habang buhay, ninanakawan ang mayayaman upang tumulong sa mahihirap, tinutumbasan ang kabutihan ng kabutihan at ang kasamaan ng kasamaan. Ngunit isang gabi sa Ghost Smoke Valley, isang matinding kidlat ang tumama, habang ang madidilim na ulap na parang apoy ay bumalat sa langit, habang nagliliyab ang mga bahay sa lambak, nagsimula nang magtipon ang mga buwiter. Sa kanilang maningning na kahel na mga mata ay masasalamin ang mga bangkay ng tao, mga bangkay na magiging hapunan nila. Kalat-kalat sa lupa ang mga katawan, kasama ang mga sandatang ginamit nila upang lumaban sa kung anuman ang pumatay sa kanila. Nagsimulang anurin ng ulan ang sariwang dugo mula sa kanilang mga sugat na dulot ng espada, palaso, o sibat. Sa isang bahay, isang kalbong lalaki ang umuubo ng dugo. Ipinagtapat niya sa isang tinatawag niyang young warrior na ang Ghost Smoke Valley ay magnanakaw lamang ng pera ngunit kailan may hindi naghahangad na pumatay. Tinanong niya ang binata kung bakit nais nitong patayin silang lahat gayong nagsusumikap lang silang mabuhay. Tiningnan siya ng binata, at sinabing nagkakamali siya. Wala raw siyang pakialam kung bandido sila o hindi. Nabigla ang kalbong lalaki, imbes na sagot, mas lalong lumalim ang kanyang pagkalito. Ngunit bago pa siya makapagtanong, biglang humampas ang espada ng binata at nahati siya sa dalawa, sabog ang kanyang dugo sa sahig. Lumakad palabas ang binata sa ulan, hindi pa rin isinusuksok ang kanyang espadang balot ng kidlat, at ngayon, ng dugo, tumalon siya sa isang puno, at tumingala sa langit, bulong niya sa sarili, sumusunod lang siya sa batas ng kagubatan. Nagsimula nang magpista ang mga buwiter sa mga bangkay na iniwan ng binata. Ilang araw ang lumipas, sa mataong pasukan ng Qindian sect, may isang batang namam-alamos ng pagkakataong makapasok sa sekta, lumingon ang mga tao, nagtaka sa kaguluhan. Ipinagmamakaawa ng bata sa isang matabang lalaki na tanggapin siya sa sekta. Aniya, galing siya sa isang mayamang pamilya ngunit pinaslang ang lahat ng 300 nilang miyembro ng isang masamang nilalang. Siya raw ang natatanging nakaligtas, at nagpagala-gala ng mahina at mag-isa. Sinabi ng bata na nilakad at inagahan niya ang pagdating doon matapos marinig ang dakilang pangalan ng sekta, nais lang daw niyang makahanap ng guro upang maging mas malakas. Nang tanungin siya ng matabang lalaki kung may recommendation letter ba siya, sagot ng bata ay wala siyang uncle. Tinukoy ng matabang lalaki kung mahirap ba ang bata, kaya tinanong niya kung may kayamanang may aalay ba ito. Sagot ng bata, pwede naman siyang bigyan muna at tignan kung may potensyal siya. Kaya't tinanong siya kung may kakaibang pisikal na katangian ba siya. Nang sagot ng bata ay kaya lang niyang kumain. Agad na tiniyak ng matabang lalaki na isa lang siyang walang silbing batang baboy na lumapit doon para lang kumain. Inis na inis ang matabang lalaki, tinanong niya ang bata kung alam ba nito kung nasaan siya. Sagot ng bata, nasa Qindian sect siya. Laking gulat ng matabang lalaki na tama ang sagot. Ipinaliwanag niya na ang Qindian sect ay may 3,000 taon nang umiiral sa kaharian ng Chu, may mataas na respeto at makapangyarihang pinagmulan. Ipinagmalaki pa niya na lahat ng disipulo nila ay eksperto, at kamakailan lang, ang kanyang senior brother na si Xiao ay pinuksa mag-isa ang mga bandido sa Ghost Smoke Valley, pinatay ang 9 sa 10 dakilang magnanakaw. Sinabi ng matabang lalaki na dahil wala siyang sulat, isa siyang hampas lupa, wala siyang kayamanan, kaya siya'y mahirap, at wala siyang natatanging pisikal na katangian, kaya siya ay basura. Dagdag pa niya, hindi sila charitable organization, at hindi sila tumatanggap ng walang kwentang gaya niya. Pasiga siyang pinalayas ng matabang lalaki, tinawag pa siyang hampas lupa. Di makapaniwala ang mga tao na may lakas ng loob ang bata na subukang pumasok sa sekta. Nagngingit-ngit ang bata, kagat-labi, at ibinulong ang salitang tangang matabang baboy. Narinig ito ng matabang lalaki, nilapitan niya ang bata at tinanong kung ano ang sinabi niya. Laking gulat niya nang tumuro ang bata sa kanya at sinabing, "Oo, ikaw nga, ikaw ang tinatawag kong tangang matabang baboy." Pinagalitan pa siya ng bata sa pagiging mayabang kahit may ilong baboy, na insulto ng husto ang matabang lalaki, halos hindi makasalita sa galit, tinawag pa siya ng bata na ulo ng baboy, at ayon sa kanya, ang pagsali niya sa Qindian sect ay dapat ay karangalan pa ng sekta. Binalaan niya ang matabang lalaki, dahil sa kanyang kahangalan, pipiliin niya ang araw kung kailan susunugin niya ang templo ng sekta. Hindi na napigilan ng matabang lalaki ang kanyang galit, sumigaw siya sa bata,
tinawag itong bastardong bata, at sinabing tila naglalakad ito papunta sa kanyang kamatayan. Agad namang tumakbo ang bata nang makita niyang papalapit na ang matabang lalaki. Ilang sandali pa, tumigil sa pagtakbo ang matabang lalaki at nagmura. Naisip niya kung baka magnanakaw ang batang yun, dahil sa sobrang bilis nitong tumakbo, parang hindi tao. Huminto sa pagtakbo ang bata at tinukso ang matabang lalaki. Tinawag niya uli itong tangang matabang baboy at hinamon, "Kung kaya mong habulin ako, sige, subukan mo." Nagmura na lang ang matabang lalaki, tila tinanggap na niyang hindi niya kayang habulin ang bata, kaya't humarap siya sa mga taong nakapila at sinabing, "Kung sino man ang makakahuli sa batang yan, papayagan kong lumaktaw sa pila." Nagulat ang bata, hindi niya inasahan ang tusong hakbang ng matabang lalaki, ramdam niya agad ang mga mata ng mga tao sa likod niya, mabangis ang tingin nila, para bang pwedeng maging mabiktima siya anumang oras. Sabay-sabay na tumalon ng mga tao papunta sa kanya. Ngunit ang nahuli nila, ay hindi pala siya. Nagsimulang magtalo-talo ang mga tao kung sino ang naunang makahuli, habang ang nahuli nila ay nagrereklamo na hihirapan na raw siyang huminga. Lumabas na hindi pala ang bata ang kanilang nahuli kundi isang random na lalaking kapareho lang ng kulay ng buhok at kasuutan. Habang ang lahat ay abala sa kalituhan, nakangiting tumatakas ang bata, "Mauna na ako," sigaw niya. Sabay labas ng dila at hila sa ibabang talukap ng mata para lalong inisin ang mga naiwan. Pero bigla, may isang tao ang nakahabol at mabilis na nahawakan ang kaliwang paa niya. Napasigaw ang bata nang ito'y biglang itinaas at ibinaliktad, nakabitin na ngayon patiwarik. Sabi ng lalaking nakahuli sa kanya, "Marunong ka nga ng martial arts, pero hindi ka pa sapat para makatakas sa akin." Agad namang lumapit ang matabang lalaki, laking pasasalamat niya sa nakahuli sa bata. Tinawag niya itong kapatid, at nagpakilala ang lalaki bilang si Hao Ching. "Aniya, wala yun sa kanya, dulo lang daw ng daliri niya ang ginamit para mahuli ang bata." Sinabi ng matabang lalaki na tuturuan niya muna ng leksyon ang bata, bago niya dalhin si Hao Ching sa unahan para magparehistro. "Isa akong outer disciple ng Chindian sect," sigaw niya, "at hindi dapat nilalait ng tulad mong hampas lupa." Dagdag pa niya, kahit hindi niya patayin ang bata, bibigyan niya ito ng leksyong hinding-hindi nito malilimutan. Bigla, may isang maliit na batang babae ang sumigaw mula sa likod niya, "Huwag mong hawakan ang young master ko." Isang batang babae na may tainga ng hayop ang biglang tumakbo papunta sa kanila, galit na galit. Ngunit dahil sa pagmamadali, nadapa siya. Kahit duguan at puno ng galos, gumapang siya paakyat, hindi alintana ang sakit. Tinawag ng batang lalaki na nakabitin pa rin ang pangalan ng babae, si Xiaoman, pinagalitan niya ito dahil hindi siya sumunod sa utos na magtago lamang. Ngunit matatag si Xiaoman, "Hindi ko hahayaang saktan mo ang young master ko," sagot niya sa matabang lalaki. Napatingin ang matabang lalaki kay Xiaoman, ngunit nang mapansin niya ang mga tainga nito ng hayop, napaatras siya sa gulat. "Barbarian?" Gulat niyang tanong, may alipin palang barbarian ang batang ito. Nagpumiglas ang batang lalaki, pilit pinapaliwanag kay Xiaoman na okay lang siya, "Mas malakas ako kaysa sa iniisip mo," sabi niya, "Hindi ko kailangan ng tulong mo, umalis ka na agad dito." Pero sagot ni Xiaoman, "Kung hindi ako lumabas, sigurado akong sasaktan ka niya." Ngunit bigla, ngumisi si Hao Ching, walang pag-aalinlangan, sinipa niya si Xiaoman. "Nakakadiri kayong mga hybrid," sigaw niya. Walang kalaban-laban si Xiaoman, napalipad siya sa lakas ng sipa ni Hao Ching, bumangga siya sa isang puno at bagsak sa lupa, agad na pumula ang lupa sa ilalim niya habang patuloy siyang dumudugo. Kitang-kita ng bata ang nangyari, napuno siya ng galit, "Papatayin kita, Hao Ching," sigaw niya. Ngumiti lang si Hao Ching, "Sige, aabangan ko yan," sagot niya. Tahimik ang lahat habang nakatingin kay Xiaoman na wala pa ring malay, at patuloy na dumudugo. Ang dugo niya ay lumaganap na sa ilang mga tapakan sa paligid. Bigla, may isang lalaki ang sumigaw, "Tingnan niyo ang lupa, Aniya." Nang tingnan ng lahat, napansin nilang mula sa lupang nabasa ng dugo ni Xiaoman, ay nagsimulang tumubo ang mga damo. Ilang sandali lang ang lumipas, ang punong nabahira ng dugo ni Xiaoman ay biglang naglabas ng nakakasilaw na liwanag. Umihip ang malakas na hangin sa paligid nito habang bigla itong lumaki at tumangkad. Napagtanto ng matabang lalaki na si Xiaoman ay may lahing nagmula sa mga wood element, isang bihirang lahi na pinag-aagawan ng iba't ibang sekta.
Hindi napigil ang tumingin pataas ang mga tao nang biglang lumitaw sa kalangitan ang isang babae na nasa ibabaw ng dambuhalang crane. May ilan sa mga tao ang tila kilala kung sino ang babae, agad na yumuko ang matabang lalaki at nagsabing, "Ako po ay ang panlabas na disipulo na si Yu Sanliang, bumabati sa aking nakatatandang kapatid na babae, Ling Yun." Tumalon agad si Ling Yun mula sa crane, nang lumapag ito malapit kay Sanliang. Binaliwala niya si Sanliang, at lumakad papunta kay Xiaoman, kumuha siya ng kaunting dugo mula kay Xiaoman. Maingat niya itong pinagmasdan habang kumikislap ito sa ibabaw ng kanyang palad, tinitigan niya ito ng mabuti at nang makumpirma niya ang isang bagay, dahan-dahan niyang binuhat si Xiaoman, at sinuri ang kondisyon nito. Inutusan niya si Sanliang na isama ang pangalan ni Xiaoman sa listahan ng mga disipulo papasok sa sekta. Agad na sumunod si Sanliang na may paggalang, kahit pa wala sa malay si Xiaoman. Bigla na lamang bumubulong si Xiaoman kahit wala pa rin sa sarili. Paulit-ulit pa rin niyang sinasabi, "Huwag mong saktan si Young Master Fang Xing." Napatingin si Ling Yun sa paligid, at tinanong kung sino si Young Master Fang Xing, biglang nagsimulang magpumiglas ang isang bata at sumigaw, hinihiling kay Hao Qing na pakawalan siya. Dahil sa biglang pangyayari, napilitang pakawalan ni Hao Qing ang bata, kahit pa ito ay nakabigti ng matagal, nakatayo pa rin ito sa sarili niyang paa. Sinabi ng batang lalaki kay Ling Yun na siya si Fang Xing, pagkatapos ay iginiit niyang ibalik sa kanya si Xiaoman. Ngunit hinagis lamang ni Ling Yun ang isang bote papunta kay Fang Xing at sinabi, "Simula ngayon, hindi na siya sayo." Nasalo ni Fang Xing ang bote at tiningnan nito, tila nagtataka kung ano ang laman. Napasigaw si Sanliang, hindi makapaniwalang basta-basta na lang ibinigay ni Ling Yun kay Fang Xing ang isang bote ng innate purple chi pills. Nabigla rin ang karamihan. Hindi nila matanggap na ang isang spiritual elixir ay gagamitin lang para palayain ang isang barbaro mula sa pagkaalipin, at higit sa lahat, ibinigay pa ito sa isang pulubi, para sa kanila, sobra na yon. Tinitigan ni Fang Xing ang bote sa kanyang kamay, at saka sinabi na ayaw niya ng spiritual elixir. Nagtaka si Ling Yun kung bakit niya tinanggihan ng ganoong Cab-8 na alok, sinabi ni Fang Xing na tatanggapin niya ito kung siya rin ay tatanggapin bilang disipulo ng sekta. Tinitigan siya ni Ling Yun na parang nagtataka, pero inutusan niya si Sanliang na tanggapin si Fang Xing sa sekta. Ngunit sinabi rin niyang tila karaniwan lang ang talento ni Fang Xing kaya bahala na si Sanliang kung anong gagawin dito. Agad lumipad ang dambuhalang crane nang muling sakyan ni Ling Yun, walang nagawa si Fang Xing at ang natitirang mga tao kundi titigan lang siya habang lumilipad palayo. Si Sanliang naman ay parang naguguluhan pa rin habang nakatitig kay Ling Yun. Saka mahina niyang sinabi na susundin niya ang utos nito. Matapos mairehistro si Fang Xing, dinala siya ni Sanliang sa loob ng sekta. Tumayo si Fang Xing sa harap ng isang lumang bahay, sumilip siya sa loob at hindi mapigil ang tanungin, anong klaseng barong-barong ito? Tinulak siya ni Sanliang papasok gamit ang kanyang paa, napamura na lang si Fang Xing habang natamba sa sahig. Naupo siya at tinanong si Yu Sanliang kung ito ba talaga ang tinatawag na Qingyan sect. Tinawag siyang mangmang ni Sanliang, at ipinaliwanag na yun ang herb fields ng Qingyan sect. Tinanong ni Fang Xing kung bakit siya dinala doon gayong disipulo na siya. Ipinaliwanag ni Sanliang na naroon siya upang mag-alaga ng mga halamang espiritual na kailangan ng mga disipulo para sa kanilang cultivation. Sumigaw si Fang Xing sa galit nang mapagtanto niyang ginawa lang siyang manggagawa. Sinabi ni Sanliang na maraming tao ang naglalaban-laban para sa pwesto ng tagapaglingkod ng sekta. Ngunit walang mga koneksyon, ibinagsak ni Sanliang ang isang uniforme ng sekta, isang libro, at isang plate sa mga braso ni Fang Xing, nakaukit ang pangalan ni Fang Xing sa plate, at ang pamagat ng librong ibinigay sa kanya ay ang Qingyan Forjang Chibok. Pinulot ni Fang Xing ang libro at tinanong si Sanliang kung ano yun. Ipinaliwanag ni Sanliang na yun ang Qingyan Forjang Chibok, isang aklat na halos lahat ay gustong makuha sa pamamagitan ng pagiging manggagawa sa sekta. Habang tinatanong pa niya si Sanliang kung para saan ang libro, basta na lang inihagis ni Fang Xing yun, iniisip na basura lang ito. Napasigaw si Sanliang kay Fang Xing, sabay sabing ang librong yun ay isang lihim ng kanilang Qingyan sect, idinagdag pa niya na hindi man lang yun ipinapakita sa mga tagalabas. Sinabi ni Sanliang na kung magsusumikap lang si Fang Xing sa pag-aaral gamit ang librong yun, aabot siya sa unang level ng spirit movement, at may popromote bilang opisyal na disipulo ng sekta,
pero sa talento daw ni Fang Xing, sigurado si Sanliang na hindi niya magagawa iyon. Pinulot muli ni Fang Xing ang libro habang pabulong na sinabi sa sarili, "Mahal ko ang basura, at mahal ako ng basura." Bago siya tuluyang umalis, pinaalalahanan siya ni Sanliang na kung may hindi siya alam, pwede siyang magtanong sa kanyang mga senior brothers. Sa labas ng bahay, napangiti si Sanliang at sinabi sa sarili na tiyak na magiging mabait ang mga senior brothers ni Fang Xing sa pagtuturo sa kanya. Kinagabihan, huminto sa pagme-meditate si Fang Xing matapos maramdaman na parang mali ang ginagawa niya. Nagsimula na siyang maniwalang wala talaga siyang talento sa cultivation, pakiramdam niya ay niloko lang siya ni Ling Yun, sinabi nitong magiging disipulo siya, pero ginawa lang pala siyang tagalinis at trabahador. Nawala na ang gana ni Fang Xing na maging disipulo, kahit pa maabot niya ang unang level ng spirit movement, hindi rin siya sigurado kung mangyayari iyon bago siya mamatay. Kinuha niya mula sa loob ng damit ang isang lumang libro, nagtaka siya kung makakatulong ba iyon sa kanyang cultivation. Akala niya ay isang top-notch skill book lang yon, pero hindi sinabi ng kanyang ikasyam na tiyo kung ano talaga yon nang ibinigay sa kanya. Tinitigan ni Fang Xing ang libro, pilit inaanalisa kung ano ito, bigla siyang nanlaki ang mata nang ang libro ay naging gintong enerhiya, ipinakilala nito ang sarili bilang Yin-Yang Divine Demon Book. Umiikot sa paligid ni Fang Xing ang Yin-Yang Divine Demon Book, saka ito pumasok sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang noo. Napasigaw si Fang Xing sa sakit, at namuti ang kanyang mga mata. Nang siya'y makarecover, nakita niyang napapaligiran siya ng gintong enerhiya. Sinabi ng Yin-Yang Divine Demon Book na ang Qindian Forging Chi Book ay angkop lamang sa mga nasa yugto ng spirit movement, dahil ito ay isang manual para sa mga baguhan. Kaka-recover pa lang ni Fang Xing, nang isa pang gintong enerhiya ang pumasok sa kanyang tiyan. Naramdaman niya ang chi sa kanyang dantian, pero hindi rin nagtagal at napasigaw na naman siya sa sakit. Ilang saglit pa, nagising si Fang Xing matapos maramdaman ng malamig na tubig sa kanyang noo. Nagulat siya nang mapansing lumulutang siya sa ere, at saka biglang bumagsak kaya nasaktan ang kanyang ulo. Nakahiga siya habang nakatitig sa kanyang mga kamay, hindi pa rin siya makapaniwala na pumasok sa isipan niya ang libro. Umupo siya at nagsimulang maniwala na tunay ng top tier ang aklat na iyon. Hindi lang niya naramdaman ang chi, kundi pati ang buong paraan ng cultivation mula sa Qindian Forging Chi Book ay pumasok rin sa isip niya. Sa lahat ng nangyari, biglang nahulog mula sa kanyang damit ang kanyang identity token, at tumama sa sahig. Yuyuko sana siya para pulutin ito, pero biglang may tumapak dito. Nagulat si Fang Xing nang makita ang apat na lalaking nakangisi sa harapan niya, lahat sila ay may mapanlinlang na tingin. Ang lalaking tumapak sa kanyang identity token ay si Wang Ji. Tinignan niya si Fang Xing, at tinanong kung siya nga ba ang batang naging dahilan ng pagkagalit ng kanilang steward Yu. Pero nagkibit balikat lang siya, at inisip na susundin na lang niya ang utos ni Sanliang, turuan si Fang Xing ng leksyon, at gawin itong kasing hirap ng posible. Hindi sinagot ni Fang Xing ng direkta ang tanong ni Wang Ji, sa halip, sinabi niya sa pinakamatapang niyang tono na tinatapakan nito ang kanyang identity token. Sinabi ni Wang Ji na huwag siyang sisigat ng pabalang. Sabay-sabay na nagsalita ang tatlo niyang tauhan, tama si Boss Wang. Inusenteng sinabi ni Fang Xing, pumunta kayo rito para bulihin ako, di ba? Nang tanungin siya ni Wang Ji kung ano ang gagawin niya kung totoo nga iyon, sagot ni Fang Xing ay, sisigaw ako. May luha nang nabubuo sa gilid ng kanyang mata. Sandaling tumigil si Wang Ji, at pagkatapos ay nagtawanan silang apat ng malakas. Sinabihan ni Wang Ji si Fang Xing na pwede siyang sumigaw kung gusto niya. Pero sila lang ang naroon, walang tutulong sa kanya kahit magsisigaw siya hanggang mawalan ng boses. Parang nawalan na ng pag-asa si Fang Xing, at nakiusap siya kay Wang Ji na huwag siyang saktan. Nangako si Fang Xing na susundin niya ang lahat ng gusto ni Wang Ji basta't huwag lang siyang saktan. Tinuwanan siya ni Wang Ji at tinawag siyang duwag. Sabi pa ni Wang Ji na huwag siyang mag-alala, dahil sila raw ang gag-abay sa kanya ng maayos. Tahimik na nag-isip si Fang Xing na kailangan niyang ng oras para linangin ang chi na naramdaman niya. Sa isip niya, makabubuti na sumunod muna siya sa mga nakatatanda hanggat hindi pa siya sapat na malakas. Kinabukasan, agad na nagtrabaho si Fang Xing sa bukirin ng mga halamang gamot. Pinabayaan lang siya ng apat niyang senior na gawin ang lahat.
Pinapagalitan siya ng isa habang ang mataba at ang tatlo na senior ay abala sa pag-aasikaso kay Wang Ji para komportable ito. Pinapalaban nila kay Fang Xing ang lahat ng marurumi at mababahong damit nila, at pinapaputol pa siya ng panggatong. Habang naglalasing at nagpipiesta ang mga senior niyang kapatid, si Fang Xing naman ay nasa isang sulok, kumakain mula sa basag na mangkok. Pero sa halip na malungkot, magalit, o mawala ng pag-asa, masaya pa siyang nakangiti habang pasulyap-sulyap sa kanila. Kinagabihan, nang makitang buo at maliwanag ang buwan, nagsindi ng kandila si Fang Xing, at lumakad papunta sa silid ng kanyang senior na si Wang Ji. Mahimbing ang tulog ni Wang Ji kaya hindi nito napansin nang pumasok si Fang Xing. Ngumiti si Fang Xing at inisip na oras na para patahimikin ang mga aso. Patay ang ilaw, kaya pinatay niya ang kandila. Tinangka niyang gisingin si Wang Ji, tinawag niya ito, at pinapalo sa pisngi. Pero hindi damilat si Wang Ji, sa halip ay tumalikod at sinabi pang di niya maintindihan kung bakit may gustong mang-estorbo sa kanya kahit 10 oras na ng gabi. Hinugot ni Fang Xing ang kanyang kutsilyo, at iwinasiwas ito kay Wang Ji. Nanlaki ang mata ni Wang Ji sa sakit, at umalangaw-ngaw ang kanyang sigaw sa buong bukirin ng mga halamang gamot. Napakalakas ng sigaw niya, halos tumaas ang bubong ng bahay at may isang ardilya sa di kalayuan na nabitawan ang pinakaiingatan nitong acorns sa sobrang gulat. Agad nagsindi ng kandila ang isa niyang senior para tingnan kung anong nangyari. Nang makita ang nasa harapan niya, tumulo ang sipon sa ilong nito. Dali-dali niyang pinatay ang kandila, at umatras kasama ang dalawa pa niyang kasama. Nang inig sila sa takot nang makita si Wang Ji na nakahandusay, duguan ang kaliwang hita. Tiningnan lang sila ni Fang Xing nang walang interes, kahit naririnig niyang minumura pa rin siya ni Wang Ji. Pabirong sabi ni Fang Xing, ay, hindi ko tinamaan. Tumayo si Wang Ji at mabilis na sinuntok si Fang Xing, pero laking gulat ng tatlong underlings nang umiwas lang si Fang Xing habang ngumiti, at biglang nag-activate ng spiritual energy. Umatras si Fang Xing para iwasan ang suntok, pero dahil sa sugat sa hita, nawala ng balanse si Wang Ji at bumagsak, mabilis na tinapakan ni Fang Xing ang puwitan nito, at tinutok sa kanya ang kutsilyo, napaligo ng malamig na pawis si Wang Ji sa kaba. Sumigaw siya ng malakas habang walang awang inundayan siya ng saksak ni Fang Xing sa puwitan. Sa isang sulok ng bahay, nanginginig sa takot ang mga tatlong underlings habang pinapanood si Fang Xing na paulit-ulit na sinasaksak si Wang Ji, habang umiiyak ito sa sakit. Sabi ni Fang Xing habang sinasaksak niya, sige, sumigaw ka lang, kahit sumigaw ka pa hanggang mawalan ka ng boses, walang tutulong sa'yo. Dahil sa kalupitan ni Fang Xing, napaihi sa takot ang tatlong underlings, pinunasan ni Fang Xing ang dugo sa kanyang kutsilyo gamit ang basahan. Pagkatapos, tinapakan niya si Wang Ji na ngayoy wala ng malay at may bula na ang bibig. Pabirong sabi niya, pasensya na mga senior, medyo maingay yata ako at napagising ko kayo. Agad na lumuhad ang tatlong underlings habang umiiyak, sabi nila, si Wang Ji raw ang may kasalanan sa lahat. Utos lang daw ang pagsasama-sama nilang pambubuli kay Fang Xing, humingi sila ng tawad at sinabing bulag at mangmang daw sila. Tinawag pa nila ang sarili nilang mga hipon at nakiusap na ituring na lang silang biro. Ngumiti si Fang Xing sa kasiyahan, napakadali naman pala, aniya.